Ilang bahagi ng Luzon, especially Southern Luzon at kalurang bahagi naman sa patuloy pa rin na makakaranas ng mga ilang kaladkad na pag-ulan. Extreme Northern Luzon kaya ng Cagayan Valley, katamtaman ang lagyan ng panahon, medyo mas hot humid sila ngayon hanggang Central Luzon. Mula Metro Manila nga lang hanggang Southern Luzon, magiging overcast pa rin ang panahon, so asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Binabantayang Invest 94W, posible pang makapasok sa boundary ng Philippine Area of Responsibility dahil ito'y nakikitaan nakikilos pahilagang kanluran. At 06W manatiling nasa Severe Tropical Storm o posibleng umabot pa sa Severe Tropical Storm category na posible namang lumapit sa baybay ng Tokyo, Japan. At paglilinaw pa sa ating ENSO, El Nino, La Nina monitoring, mas tatalakayin natin. At sa ating latest monthly seasonal cycle o global temperature for the month of June at nanatiling bumababa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, July 12, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:24 na ng umaga. Patuloy pa rin na magiging overcast and gloomy ang bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi sa bandang Karatig, Northern Luzon. Bagamat medyo mas moderate ang lagay ng panahon natin sa may bandang Central Luzon at magiging mas maalinsangan naman ng ilang bahagi sa Northern Luzon, lalo na sa may bandang Cagayan Valley pa rin. Pero pagdating sa may bandang Kanluran magiging overcast din kayo dyan at may mga inaasahan pa rin mga kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon. Bunsod pa rin ng medyo umiiral na habagat pero medyo lumalayo ng konti sa distansya sa Kanluran ang habagat dahil sa may umiiral tayo na medyo malakas na easterly trade wind po. Medyo lumalakas po yung ating easterlies kaya medyo natutulak palayo sa may bandang baybayin ang boundary nitong habagat. Kaya hindi tayo masyado makakaramdam ng malakasang buhos ng ulan. Bagamat yung mga kalat-kalat ay patuloy pa rin, hindi nga lang magiging singlala ng mga buhos ng ulan. So mga isolated ang madalas nating mararamdaman sa kanluran ng bansa. At ang bahagi naman ng South Luzon, patuloy pa rin tayo makakaramdam ng mga mauulap na paporin, kabilang na ang ilang bahagi sa Visayas na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating lightning strike, so far as of 10:26 AM sa real time, meron tayong at least 16 lightning strikes. Hintayin natin mag-refresh, mag-update pa ng iba. Yung inner is 15 lightning strikes, so medyo kakonti ang mga pagkulog at pagkidlat so far. Hintayin natin mag-update. So far, wala namang bagong new lightning strike na pumasok. So, kukunti lamang so far ang ating aktibong lightning strikes. Kalamitan dito sa kung nasaan ang lokasyon ngayon ng concentration ng habagat nandito. Medyo malayo sa may bandang West Philippine Sea kaya hindi gaano matitindi ang magiging pag-ulan sa kalurang bahagi nga po ng Luzon, especially sa may bandang Zambales at Ilocos region. Siyempre patuloy pa rin na magiging maulan pa rin ang bandang kanluran o nalalabi ng kanluran ng bansa dahil pa rin sa umiiral pa rin na southwesterly trade wind pa rin na medyo sumasalubong sa mainit na temperatura sa silangang dagat Pasipiko natin kaya patuloy ang mga pag-ulan. Kaya ilang bahagi sa may manang Mindanao, Southern Mindanao ay mga nakakaranas kayo ngayon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. So medyo ingat pa rin dahil may mga localized thunderstorms pa rin na umiiral kahit papaano. Kaya nakataas pa rin ang thunderstorm watch dito sa NCR. So kasama na ang buong Metro Manila kasama na ang Karatig, bayan sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite na yan or ilang bahagi sa Calabarzon. Within 12 hours po yung forecast expectations nito, yung maaaring magkaroon ng mga pagkulog at pagkidlat. Well, asahan na po natin yan at expected na natin yan sa maghapon dahil umiiral pa rin yung ating habaga. Sa Southern Luzon naman, ang bahagi ng Bicol region nakataas pa rin within 12 hours. So inaasahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat pa rin po at pinag-iingat kung sakaling magkaroon ng biglaang downpour. At sa may bandang Mindanao naman, well, ang bahagi dyan sa bandang kung titingnan natin sa halos buong Mindanao nakataas po ang posible pa rin mga
pag-ulan, lalo na sa may bandang Davao Region po. Pinag-iingat po sa mga biglaang pagbaha po. At nasa natin ngayong umaga ay nasa maximum high tide na naman tayo. Double check natin kung nasa high tide nga po tayo. Yes, maximum high tide po tayo, kaya mabilis po ang pagtaas ng sea level o yung pagbaha kung sakaling bahain. Pinag-iingat po ang lahat, kabilang na dyan sa may bandang Southern Luzon, especially sa may bandang Palawan po ha, pinag-iingat pa rin. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan. So expected pa rin yan. Makikita naman yung indication na windy pa rin ang pumapalo sa more than 30 km per hour at bugsong umaabot ng 40 o mahigit sa 40 km per hour ang bugso ng hangin dito sa may bandang Caloocan South. Ibig sabihin, umiiral pa rin ang daloy ng habagat ha. Tuloy-tuloy pa rin po yan. So hindi pa rin mawawala ang mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan habang umiiral ang ating habagat. Ayan o, malakas po yung habagat natin. Ang gagaling yung hangin, southwest o southwest palagi ang galing ng hangin. Para ma-confirm ninyo yan, pwede nyo makita sa pinaka-trend yung wind rose, makikita niyo southwest ang malakas na ang concentration na nanggagaling yung hangin o timog kanluran ng bansa. Ibig sabihin lamang patuloy pa rin ang pagdaloy ng ating habagat dahil patunay na rin yung ating wind rose na kung saan ang highly concentrated ng daloy po ng hangin. So maliwanag yan mga folks. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station, kininang 5:25 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.3 degrees Celsius. Pero within past 24 hours, kahapon ay nakapagtala kami ng pinakamataas na 32 degrees Celsius sarado, na itala yan kahapon ng hapon, 1:24 PM. Ibig sabihin lamang yan ay medyo mataas pa rin ang naging heat index dahil nga po sa mataas ang concentration ng outside humidity. Despite na mababa ang outside temperature, maabot ng 44.4 degrees Celsius. So, titingnan natin sa forecast kung manatili ba na mataas ang ating heat index sa Metro Manila. Sa ngayon, as of 8:14 AM sa amin sa Caloocan, 38.5 degrees Celsius ang aming heat index, rather. Pero ang forecast, 39 degrees Celsius daw ang inaasahang magiging heat index. Tugma naman sa aming instrumentation reading sa Caloocan. Pero sa maghapon, aabot daw sa pinakamataas sa 41 degrees Celsius ang pinaka-highest heat index namin sa Caloocan ngayong 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So medyo nagmo-moderate lamang ang aming heat index pa rin sa amin sa Caloocan. So inaasahan na natin yan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Malamang ay patuloy pa rin tayo na may mataas ang forecast na uulanin sa maghapon. Sa bandang Ilocos region naman, yung kasalukuyang heat index ninyo, 38 degrees Celsius yung forecast. So medyo mababa rin. Pinakamataas na ang 39 degrees Celsius sa inyo ngayong 11 hanggang alauna ng hapon daw yung forecast. So makikita yung forecast dito mukhang mababa naman ang magiging heat index sa maghapon. Malamang patuloy pa rin kayo nakakaranas ng pag-ulan. Sa bandang Tuguegarao naman, kayo ang may pinakamataas na heat index so far na nasa 42 degrees Celsius at papalo pa yan hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo patuloy pa rin kayo makakaranas ng maalinsangang panahon sa Cagayan Valley ha. So wag pa rin masyado magbibilad, mas mainit sa inyo at mas maaraw, expected yan. Sa may Santiago Isabela naman 43 degrees Celsius po ang inaasahang heat index at papalo pa sa pinakamataas na hanggang 48 degrees Celsius daw ang inyong init pandama dyan ha. So mas maaraw at mas maalinsangan pa rin ang inaasahan ninyong temperatura dyan. Starting yan, papalo na 48 degrees Celsius, mamayang alauna hanggang alas 3 daw yan ng hapon. So, ibig sabihin, grabe po ang magiging alinsangan sa inyo maghapon. Huwag masyadong magbilad at uminom pa rin ng tubig sa mga kababayan natin dyan sa Cagayan Valley. Samantala, sa may bandang Pangasinan sa Dagupan, 40 degrees Celsius ang forecast o ina-expected na forecast na magiging heat index sa inyo. At papalo rin yan sa pinakamataas na hanggang 42 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alauna daw yan ng hapon. So bahagyang mababa ng konti ang inyong heat index pa rin. Sa Central Luzon sa Tarlac, nasa 41 degrees Celsius pa ang forecast na magiging heat index sa inyo at aabot pa hanggang 43 ngayong 11 o'clock ng umaga. Yan na ang inaasahan daw na pinakamataas na magiging expected na heat index sa inyo ngayong araw dyan sa may bandang Central Luzon. So, bahagyang mataas o bahagyang mataas din ang inyong temperatura dyan at heat index. So, medyo makakaramdam kayo ng medyo maalinsangan pa rin na panahon dyan maghapon. Huwag pa rin daw masyadong magbibilad sa labas. Sa bahagi naman ng Batangas ay 38 degrees Celsius po ang inyong extreme cold na heat index forecast.
papalo pa yan hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali po. So bahagya rin na mababa ng konti, malamang ay nakakaranas tayo ng maulap na himpapurin dyan at may mga di inaasahang kalat-kalat pa rin na pag-ulan. Sa bahagi naman ng San Jose, Occidental Mindoro, 36 degrees Celsius po ang kasalukuyan na expected heat index sa inyo dyan. Pero papalo yan ng pinakamataas hanggang 38 degrees Celsius ngayong 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At mukhang yan na po yung pinakamataas na heat index sa inyo dyan sa may bandang Mindoro. Ibig sabihin medyo maulap din siguro kayo dyan, kaya bahagyang mababa ang inyong hot humid o yung alinsangan. Medyo mababa. Malamang siguro is magiging maulap ang inyong papawirin at mga nakakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon. Sa bandang Cebu naman, Central Visayas, bahagyang mataas din ang inyong heat index, 39 degrees Celsius po ang kasalukuyang forecast ng heat index sa inyo ngayong umaga. Pero papalo pa yun hanggang 40 degrees Celsius ngayong 11 o'clock, which is mukhang yan ang pinakamataas sa inyo ngayong maghapon. So, bahagya lang din na mataas sa inyo dyan. May ibig sabihin lamang katamtaman ang inyong panahon kung sakali lang. At maaring magiging makulimlim ang inyong maghapon. May mga araw na, may mga oras na mataas ang sikat ng araw. At siguro bandang hapon magiging makulimlim kayo sa maghapon. So, kung mapapansin niyo, bahagya ring mababa ang heat index dyan sa Central Visayas. So medyo mabababa ang ating magiging temperatura. Sa Mindanao, titingnan natin, walang magiging problema. Kasalukuyan siguro kayo inuulan dyan sa Davao Region, especially Davao City, ay wala tayong magiging komento dahil napakababa ng inyong heat index. Malamang kayo ay patuloy na inuulan, ingat na lamang sa pagbaha. At sa may bandang Zamboanga Peninsula naman, ganun din, mababa rin ang heat index. Malamang ay nakakaranas kayo ng gloomy na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dahil nga po sa umiiral natin na tropical wave dala ng intertropical convergence. So, kaya mas mabababa ang inyong temperatura or heat index sa inyo. So medyo comfortable kahit papaano. Samantala kung itatabi naman natin sa PX Extreme, in past 24 hours nangunguna ang Infanta Quezon sa may pinakamataas na outside air temperature na 36.5 degrees Celsius pa rin. So kahapon pa, bandang Quezon pa rin ang may maalinsangan o mainit na air temperature sa inyo ha. So ingat na lamang po at wag masyadong magbibilad. Nakaka-heat stroke po yung ganito katindi ang temperatura dyan sa inyo. Kasi kapag ganitong taghabagat, typically ang bandang Quezon Province or eastern part ng Luzon ang medyo mas maaraw at parang summer ang inyong klima dyan. Hindi kagaya sa amin sa may bandang Kaluran o west side ng Pilipinas o Luzon ay magiging mas gloomy naman ang panahon. So yung easterlies ay masyadong concentrated sa inyo. Sa amin dito sa may bandang Kaluran ay hindi masyado kasama ang Metro Manila. Kaya ingat na lamang at wag masyadong magbibilad dahil nakaka-heat stroke po yung ganito katinding init. Sa Las Petro naman sa Coron, Palawan, naungusan ang Baguio City ha. Bumaba sa 15.6 degrees Celsius ang ginaw dyan sa bandang Coron, Palawan. So mukhang naging maginaw ang Coron, Palawan. Siguro sa sunod-sunod pa rin naging pag-ulan. Kaya kung titingnan sa precipitation, ang Coron, Palawan din ang nakaranas ng 67 mm na total rainfall. Bunsod dyan ng monsoonal rains o yung ulan dala po ng habagat. So lumalabas pangalawa ang Baguio City sigurado sa may pinakamababa na 17.4 degrees Celsius na bababa sa bansa. Naungusan siya ng Coron, Palawan. Bunsod lang siguro ng walang tigil na pag-ulan. Kung sa Coron, Palawan, inuulan sila, dito sa amin sa Caloocan kahapon ay 0.3 mm lamang ang naging pag-ulan namin. At maging maghapon lamang kami na magiging maulap ang halos maghapon namin sa Caloocan. Pero hindi kami nakaranas ng mga pag-ulan dito sa Caloocan. So, yun lamang. At nanatiling nasa 178.8 mm ang total rainfall namin sa Caloocan. In July rain, 262.8 mm na po ang total rainfall namin. Hindi pa rin namin naaabutan ang 912 na inaasahan naming July average rainfall dapat para umabot sa same average rainfall by the month of July. So tingnan po natin kung maunghusan yan or magiging mas mababa ang average rainfall ngayong buwan sa amin sa Caloocan. Sa ating outside humidity, 85%, mataas pa rin ang concentration. So dahil mataas ang ating humidity, ay posible pa rin tayo makakaranas ng mas maalinsangang panahon kapag tumataas po yung ating outside temperature ha.
Pag pumitik na yan ng 33 degrees Celsius at mataas ang ating outside humidity, malagkit na alinsangan na naman ang mararanasan natin. So take note po yan ha, paki-obserbahan na lamang kung tumaas yung ating outside air temperature. Wag naman sana. Siguro pag tumaas yung ating outside temperature, sana yung outside humidity bumaba o maging drier para kayang-kayang mag-evaporate yung pawis natin. Kasi kung hindi makapag-evaporate yan, dumudoble po ang ating heat index o init pandaman ng ating katawan, yung temperatura ng ating katawan na nararamdaman. Ganun po ang context niyan ha, sa mga hindi pa rin na naiintindihan kung bakit may relation ang ating outside humidity sa outside air temperature po. Yan yung lumalagkit-lagkit po yung pawis ninyo kapag nahihirapan matuyo. Naglalagkit po yan sa balat. Yun po ang dulot po niyan. Yan, sticky yan. Tinatawag sa Amerika yan, mga sticky humid o humid. Yan, humid ang tawag nila dyan. Sa atin, para hindi tayo malito, ginabanggit ko na lamang ang hot humid. Kasi meron tayong cold humid na tinatawag. Pag sinabi ko kasing cold humid, malamig lang talaga. Mataas yung ating outside humidity, pero yung ating outside temperature mababa lamang. So, malamig ang ating pakiramdam at mataas ang ating humidity. So, hindi ko matuturing na humid lang yan. May tuturing ko lamang yan na cold humid. Kapag maalinsangan naman na mataas ang ating outside humidity, tinatawag ko yan na hot humid. Dahil mataas ang ating outside humidity at mataas din ang ating air temperature. So, may tuturing ko yan na tinatawag na hot humid. Maalinsangan talaga at malagkit-lagkit ang ating pawis niyan. Outside barometer natin, 1,008 hectopascal. So, alanganing localized thunderstorms. And steady ito since last hour. Sa low tide status ha, magiging mabilis po ang inyong pagbaha dahil kasalukuyang maximum high tide tayo dyan. Kung do-double check natin, inaasahan nga po natin 1.4 ang taas ng ating high tide ngayon ha. So grabe po, malalim. At mukhang hanggang bukas pa yan ng linggo ay ganyan kataas ang ating sea level o yung ating high tide. So delikado po ha sa mga papalaot o maliligo kapag katuwing high tide po. At sa mga flood prone areas naman, sa mga kababayan natin na inuulan ngayon hanggang bukas, ay asahan po ang mabilis na pagtaas po ng tubig baha dahil sasabayan po yan ng kasalukuyang high tide. 10:25 po, 10:25 AM po ang maximum nag-high tide tayo kani-kanina lang. So, kaka-high tide pa lamang ngayon, maximum of 1.4 meters ang taas. At dahil po dyan ay magiging mataas ang ating alon. Hopefully, wag naman sana. So kung titingnan natin yung significant wave height ay mukhang kalmado naman within 24 hours ang ating karagatan. Ingat na lamang sa bugso ng hangin dala po ng habagat dito sa kanluran ng bansa. At sa silangan naman yung umiiral na bugso naman ng easterly trade wind. Yung malakas na easterly trade wind. Kaya dito nagiging masyadong kalmado po yung dagat dito. Pero dahil malakas po yung ating mga bugso ng hangin, lalo na sa kanluran, pinag-iingat pa rin ang mga kababayan natin sa sea swelling dahil dala ng malakas na bugso po ng hangin. So natili pa rin medyo meron tayong activity na sa space weather natin, meron pa rin tayong minor at onset conditions ng NOAA G1 scale or minor geomagnetic field. Natiling nasa unsettled to active lamang ang posibleng abutin yan ngayong araw. At bukas ganun din hanggang G1 geomagnetic storm. So despite na 50% na posibilidad ang radio blackout effect sa Earth, hindi naman masyado ganun kalaki ang magiging epekto. Kung sisilipin natin yung sunspot, medyo may cluster dito ng AR4136 ang medyo slightly na nakatutok sa Earth. So malamang yan ang magiging source yan na magkakaroon na naman tayo ng mga ilang solar activity. So far, hindi naman ganun katindi at mababa naman yung onset nito. So most probably, mga minor impact lamang sa mga satellite operations ang makaapekto. At yung primarily forward geomagnetic latitude ay makakaroon ng epekto, lalo na sa mga transmission. Yung chance na maapektuhan yung mga power grid ay mababa lamang. Siguro may mga ilang pagkadyot lamang sa ating mga kuryente. So medyo take note na lamang po kung sakali mga folks, lalo na sa mga taga Northern Hemisphere. At ang ating solar wind naman ay mababa naman at hindi naman nag-a-above normal speed yung ating solar wind. Ang ating sunspot number medyo mababa, 72 lamang yung ating sunspot ngayon.
Yan, yung radii niyan, yung approximate radii niyan, yan, ito yon. Mukhang mababa o maliit lang naman yung sunspot, kaya yung forecast ay hanggang active o unsettled lamang ang nakikita natin in the next 3 days. Wala tayong expected na X-ray activity o solar X-ray flux. Ganon din sa epekto ng propagation ng X-ray flux. So medyo kalmado naman. Sa photon flux naman, so far wala naman tayong latest update. So yung ating geomagnetic activity lamang ay maglalaro sa hanggang KP4 o hanggang 3.67 KP index. So unsettled to minor ang expected natin na geomagnetic field na tatama sa mundo. So medyo may mga ilang distortions, yung ating horizontal parallel at yung ilang bahagi ng eastward medyo nadidistort siya. Medyo normal naman yan kahit papaano. Wag lamang tumudo ng wag lang siya tumudo ng halos more than 100 nanotesla para hindi masyado mabigat ng impact sa atin sa mundo dahil makakatugos, posible pa yung makatagos yan at maramdaman pa rin natin yung epekto. And so far ay wala namang masyadong latest na TEC o ionospheric range effect. At yung ating auroral forecast, so far, kalmado pa rin naman. Pero yung mga nagdaang oras kasi, kung titingnan natin, siguro ay nagmo-moderate lamang. Pero sa ngayon, kasalukuyang wala naman tayong latest na expected na mataas na auroral activity so far. Ayan. So, pwede nyo pong i-reanimate yan para makita niyo po kung yung mga nakaraang oras tumaas po yung forecast niya. Pero kung titingnan naman, so far ay hindi naman matindi ang pagtaas ng ating auroral activity. So far, mapa northern man yan o southern hemisphere aurora. So, yung ating plasma density, especially radial velocity, aabot ng more than 600 km a second. So, medyo may impact sa Earth yung radial velocity. Kaya nagkakaroon tayo ng minor geomagnetic field. So, mababa lamang ang ating d-radium absorption. Normally, 40 to 80 meters lamang ang mahinang high frequency conditions at 10 to 12 meters naman pagsapit naman ng gabi. So, wala namang masyado tayong magiging komento kahit papaano rito. At diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:34 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At sa ating moonrise and moonset ay katatapos lamang ng full moon niya kagabi. Ang warning gibbous na ito na 98% illuminated ay magmo-moonrise ito mamayang gabi na po 7:46 PM at lulubog naman ito bukas na ng umaga 7:25 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas na yun ng Linggo, partly cloudy ating maghapon at patuloy pa rin ang forecast ng mga localized thunderstorms especially sa hapon, sa gabi o madaling araw ha. So patuloy pa rin ang mga afternoon rain showers, ganon din bukas ng Linggo na partly cloudy pero 70 to 74% ang tsansa ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected ay nasa 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa Himawari Satellite Imagery courtesy o Pag-asa data feed. Makikita po ay medyo lumayo ng bahagya itong concentration ng habagat. Bagamat tuloy-tuloy pa rin po ang southwest monsoon natin sa kaluran ng bansa. Bahagya lamang siyang natutulak dahil medyo umiiral po ng malakas-lakas ng konti yung ating easterly trade wind nito. So medyo natutulak siya ng pakunluran ng bahagya. So bahagya ito lumayo, kaya yung kanlurang bahagi ng bansa natin lalo na sa Luzon at bandang South Luzon ay bagamat uulanin pa rin tayo, mga ilang katamtaman at mga ilang moderate to heavy rain showers lamang ang medyo mararamdaman natin. So sa mga nagpakalat noong nakarang linggo, magkakaroon daw tayo ng malakas na buhos ng ulan yung malakas na habagat ay yan po ay masyadong fear-mongering. Dapat tinitingnan talaga natin yung forecast pa kung talaga mangyayari yan. At lagi natin tinitingnan yung real time din. At kung titingnan naman natin ay hindi naman masyado magpapang-abot yung malawak na trough na ito ng habagat. So medyo safe pa tayo sa mga matitinding buhos ng ulan. Again, magpapatuloy pa rin ang mga ilang kalat-katapag ulan sa kaluran ng bansa. Bagamat medyo kakaunti at hindi masyado mataas ang magiging downpour ng ulan. Patuloy pa rin ang mga localized thunderstorms pa rin sa maghapon mula sa may bandang Ilocos Region hanggang Benguet na yan, kasama na ang Pangasinan at Zambales. Pero generally, overcast katamtaman ang panahon lalo na sa hilagang bahagi ng Northern Luzon, especially sa may bandang Cagayan Valley, pababa na yan ang Mountain Province,
hanggang dito sa may bandang San Jose. Kasama na ang Central Luzon at pagdating sa may bandang Zambales nga po ay despite na moderate, hindi pa rin mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Mula sa bahagi ng Bulacan, kasama ang Metro Manila at bandang Calabarzon pa rin, medyo overcasting gloomy pa rin ang iiral sa atin, so hindi mawawala ang mga isolated rain showers at mga localized thunderstorms, lalo na yung mga iiral pa rin na afternoon rain showers sa Metro Manila at Calabarzon. So take note yan ha, kabilang na ilang bahagi ng Quezon Province, especially sa may bandang Aurora Region, Atimonan, Quezon, hanggang dyan na yan sa babang-baba ng South Luzon, especially Camarines Norte, ilang bahagi nga po dyan sa bandang San Francisco rin, ng sakop ng Quezon Province, San Narciso hanggang dyan na sa may bandang Lopez na. Papasok na ng Bicol Region. And the rest ng bandang Bicol Region, ng Camarines Sur hanggang Sorsogon, magkalat-kalat pa niya ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral. So ingat na lamang po sa maglaang flash floods dahil kasalukuyang high tide po tayo ngayon na 1.4 meters. Take note po uli yan ha. And the rest ng bandang South Luzon, kasama na ang Marinduque, Romblon at Masbate. Ingat po sa mga pagbaha dahil asahan mabilis po ang pagtaas ng tubig ulan o tubig baha dahil high tide po tayo ngayon. Sa Mimaropa naman ay asahan na natin ang mga gloomy ang paligid nito ng Mindoro, lalo na sa may bandang Occidental Mindoro, at sa ibaba nito lalo na sa San Jose at Bulalakaw ay nakakaranas kayo ng mga ilang light to moderate rain showers. Kung i-double check natin yung heavy rain potential gamit ang ating Himawari satellite ng Japan Meteorological Agency, makikita natin ay mga cluster ng mga heavy rain showers na umiiral dito sa katimugang bahagi ng Occidental or Oriental Mindoro po. So ingat na lamang po sa biglaang pagbaha. Ganon din ang mararamdaman ng mga taga-Coron, Palawan at ilang bahagi dyan sa may bandang El Nido hanggang Taytay at hanggang San Vicente na po yan. Kalat-kalat na pag-ulan pa rin na may pagkilat at pagkulog ang iiral, kabilang na ang Puerto Princesa at pagdating naman sa may bandang Brooks Point, bagamat magkakaroon kayo ng mga mahinat katamtamang pag-ulan, moderate to heavy rain showers naman ang iiral sa Balabac, kasama na ang Kalayaan, Gulf of Islands sa may bandang West Philippine Sea. Pinag-iingat po ang lahat sa mga biglaang pagbaha pa rin dahil again, kasalukuyan pong high tide tayo. Magiging kalat-kalat din ang mga pag-ulan ang iiral dito sa parte o papasok ng northern part ng Visayas, especially sa may bandang Panay Island hanggang sa may bandang Iloilo na magiging gloomy o overcast. Kalat-kalat ng mga mahinat katamtaman na pag-ulan din ang iiral. Ganon din sa buong bahagi ng Negros Region, especially Bacolod, kasama na ang bandang Escalante, pababa na yan ang bandang Sipalay, magiging maulap tayo dyan, and the rest ng Negros Oriental na rin. Katamtama naman ang umiira sa may bandang Cebu at Bohol, kaya hindi rin mawawala ang forecast, at least 60% chance daw kayo na uulanin dyan, kasama na ang sentro ng Cebu City, hanggang dyan sa may bandang Carmen, pataas na yung bandang Daan Bantayan. Ang isla ng San Francisco at boundary ng bandang west portions ng Leyte, magiging overcast din at mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan, may pagkidlat sa maghapon ang iiral at nakataas ang forecast. Sa Eastern Samar naman o Eastern Visayas, bagamat medyo gloomy rin sa inyo, lalo na sa hilagang bahagi ng Northern Samar, kalat-kalat din ng mga pag-ulan at may ilang cluster ng moderate heavy rain showers ang iiral, especially pa rin dyan sa Dolores pababa ng Borongan, Eastern Samar, hanggang Giyan. So, medyo gloomy at overcast pa rin ang iiral generally sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Mga ilan-ilan lamang na mga ilang heavy rains na cluster ang iiral. So, importante pa rin ang payong sa maghapon mga folks. Pagsapit naman ng Mindanao, bagamat medyo nagmo-moderate muna sa may bandang Zamboanga Peninsula, pero overcast pa rin ang lagay ng inyong panahon hanggang sa isla na Basilan at Tulu-Sulu. So, hindi mawawala ang mga ilang cluster na moderate to heavy rain showers, especially sa Zamboanga del Norte. At the rest naman ng Davao Region at Sorsogon area ay magiging maulap kayo dyan at asahan pa rin ang tuloy-tuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan at ilang-ilang moderate at heavy rain showers. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na tropical wave dahil pa rin sa umiiral na intertropical convergence zone dyan. Kaya madalas ang mga intermittent o biglaang pagsulpot na mga mauulap at biglaang buhos ng ulan sa buong bahagi ng Davao Region mula Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, and the rest ng Davao de Oro. Magiging maulan din sa Davao Oriental and the rest dito sa dulo ng Governor Hinoroso, sakop ng Davao Oriental pa rin. Ang the rest ng Eastern Mindanao ay magiging maulap at katamtaman ang ilan, pero hindi mawawala ang mga kalat-kalat na ilang moderate to some heavy rain showers dahil pa rin sa influence dyan ng tropical wave po.
So magiging maulap ang bahagi pa rin o rest na Agusan del Norte at Agusan del Sur kasama na ang Surigao region na magiging maulap at gloomy rin ang inyong panahon. So hindi mawala ang mga cluster ng mga isolated rain showers especially sa hapon o sa gabi. At the rest ng Northern Mindanao, bagamat maulap, hindi mawawala ang medyo humid na panahon. Medyo mas mainit sa inyo dyan sa Hilaga kumpara sa katimugang bahagi. Pero at least moderate ang inyong panahon na may kasamang mostly cloudy sa halos maghapon. So, ibig sabihin lamang yan, ang mga isolated na mga pag-ulan at local thunderstorms ay hindi pa rin nawawala o niruruled out ng forecast, lalo na sa Cagayan de Oro o Cagayan Region o Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang dyan sa may bandang Agusan del Norte nga po, na makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. So, generally, very gloomy po ang katimugang bahagi ng bansa. Sa babahagi naman ng Nodo Luzon, medyo moderate at mas maaraw naman ang iiral sa extreme Nodo Luzon. Okay, diretso naman tayo sa ating ginagamit ng computer-generated tropical cyclone sector para sa lagay ng binabantayan natin na 4 na aktibo o low pressure area hanggang sa aktibong low pressure area o bagyo na dahil dalawa na dito ay tuluyan ng naging isang bagyo na. Kagaya na lamang ni 06W, bagamat hindi na ito banta sa bansa, ang halos 3 sa 4 na ito ay halos hindi na banta sa bansa. Maliban na lamang kay 94W na mas mababa kasi ang lokasyon niya dyan sa silangan ng Mindanao. Mula as of 9:45 AM ay na ang central pressure na ngayon ni 06W ay 1,003 hectopascals. So maximum sustained wind niya in 1 minute average 65 km per hour at bugsong umaabot ng 84 km per hour under tropical storm category na siya. Samantalang ang 10-minute average under tropical depression category pa lamang na 57 km per hour at bugsong umaabot ng 74 km per hour. Napakabagal ng kilos niya pa eastward or northeastward sa bilis na 8 km an hour. Ito namang si 91W ay kung titingnan natin ay halos nandito na yan sa may bandang southern part ng Kagoshima Prefecture ng Japan. Malayo na masyado. So, wala namang significant pa na lumalakas ito bagamat nasa under-invest pa rin siya. Yan, kaya tinututukan na ngayon ng Japan ang behavior ng mga ito. Si 92W naman, ganun din, halos malapit na rin siya. Pero nabanggit na nga po natin, ay nandito na sa may bandang east portion sa Shanghai na kasalukuyan nga pong nakakaranas sila dyan ng malawakang pag-ulan na sa may bandang Shanghai, China. Ayan, East China. Yan, may mga malawakan na ngayon ng pag-ulan nararanasan dyan sa may bandang Shanghai. So, pinag-iingat po mga kababayan natin kung may mga Pilipino po tayo na nakatira sa Shanghai, China, dahil nasa tropical depression category na ito sa 1 minute average sa 51 km per hour at bugsong umabot ng 66 km per hour. Kumikilos pa north-northwestward sa bilis na 17 km an hour. So again, mula kay 06W hanggang kay 92W ay mababa o halos walang banta yan sa Pilipinas. Pero pagdating kay 94W, yan, as of 10:45 AM na mataan ito, kung pababasa natin yung reference point ay Eastern Visayas. Yan, Eastern Visayas po ang pagbabasehan natin. As of 10:45 AM ay namataan ito sa layong 1,595 km east ng Eastern Visayas sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Malayo naman siya pero kumikilos pa rin ito. Pa-northwestward. Ayan, medyo pa-northwestward pa rin ang kilos niya. So, hindi pa rin mawawala ang posibilidad na medyo humawi pa ito, makatungtong sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si 94W. As of 10:45 AM, wala pa namang changes sa kanyang wind speed o maximum wind speed. Atmospheric pressure, bahagya pang mataas, 1,009 hectopascals. Kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 27 km an hour. So medyo mas mabilis po yung kinikilos nitong si 94W. So ito ang medyo tututukan po natin dahil may potential pa ito makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi pa natin masabi kung ito ay tuluyang lalakas o magiging bagyo, pero ang malinaw lamang ang magiging posibleng trajectory niyan ay pa-northwestward o north-northwestward at posibleng nga po ito makapasok ng Philippine Area of Responsibility pa. So ito ang masutututukan natin sa 4 na low pressure area na ating binabantayan. Dahil yung naunang 3 wala na, palayo na yan ng bansa at wala nang pag-asa na iyan ay tutungtong sa ating PAR. Maliban kay 94W na mas mababa ang lokasyon niya, kaya posible pa itong makapasok ng PAR.
So, yun lamang pinaka status nila. Itong tatlo, hindi na masyado concern. Si 94 na lamang ang tututukan natin. At sa ating tropical cyclone track combination, makikita natin yung magiging galaw nitong si 06 o dating 93W. Ayan, kumikilos ito pa eastward muna. Pero makikita natin, pahilaga ang magiging kilos niya at lalapit nga daw dito sa may bandang Tokyo. So, pinag-iingat natin at posible pa raw yan umabot sa severe tropical storm na 102 km per hour at bugsong aabot ng 128 km per hour alas 8 ng umaga by July 14. So, mga next week po, mga this coming Monday. Nandiyan na raw yan sa may bandang baybayin ng Tokyo, Japan. So, kung sakali man umabot dyan at mas lumakas pa, ay pinag-iingat po ang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Tokyo, Japan. Kung titingnan naman natin yung kanyang Spaghettios model charts, itong si 92W ay within 24 or next 24 hours ay aabot pa yan ng hanggang tropical storm. Pero posible pa nga itong umabot ng severe tropical storm. Yan, posible sa loob ng 48-hour period. Yan, or next 24-hour period, napapalo ng 88.8 km per hour. Posible pa po yan ha, so hindi pa rin natin nire-ruled out na maaari pang umabot ng severe tropical storm yan paglapit nito sa may bandang Tokyo this coming Monday. So, ang mga kababayan natin sa Japan, sa Tokyo, at least ready na rin kahit papano mga folks. Samantalang itong si 06W, bagamat by over the next 24 hours, aabot ito ng tropical storm category. Pero again, hindi naman yan magiging banta sa Pilipinas. Yung hahatak nito sa habagat, masyado ng alanganin dahil bandang Taipei o Eastern China na ito makakahatak. So magkakaroon na siya ng ilang resistance. So ito po yung pinaka-floating satellite. So understood na po yan. Nakita na ninyo yan sa aking report kahapon, yung sirkulasyon ng mga yan. At makikita na natin, maganda na po yung upward low convection at nakikitaan sila ng mas magandang organized development so far. Except na lamang kay 94W na natili pa rin insignificant yung kanya circulation. Yan. Very insignificant at hindi pa tayo nakakita ng low level aloft. Hindi pa masyado firm pero nagkakaroon pa rin ng ilang Coriolis circulation, so posible pa itong magkaroon ng upward low convection. So sa mga nagre-request na kung pwede daw ba magkaroon ako ng separate ng track ng mga binabantay natin kasi naka-track combination kasi yung aking current na mga tropical cyclone forecast. Halimbawa, nagsabay-sabay po sila ni Japan Meteorological Agency, JTWC at ni Pag-asa. May nagre-request kung pwede daw ba magkaroon ako ng separate niyan. O sige, walang problema. Basta pakikredit na lamang po sa inyong lingkod para naman sa aking graphic and representation. Yung credit ng data, syempre, dyan pa rin sa tatlong agencies na yan. Syempre, i-credit natin yung data. Pero yung ating graphics, yung presentation ng aking website, wag naman sana kalimutan ipa-credit sa inyong lingkod dahil hindi naman po biro ang mag-programming tayo. Gumagamit pa rin tayo ng ating pinag-aralan para magawa ang mga ganitong representation na mas maintindihan ng mga kababayan natin ng mas maigi pa. So, yun lamang po at nilagay na natin, ayun, naka-indicate na po yung logos ng mga official weather agencies. So, kung gustong makita lamang yung forecast track ni Japan Meteorological Agency, ay malilipat kaagad kayo dyan sa separate lamang na forecast track ni GMA. But since wala pa naman silang initial forecast track, wala kayong makikita dyan. Kay Joint Typhoon Weather Center, kung titingnan niyo meron, ayan naka-separate na yan. At mas ginandahan ko yung representation, yung forecast track. So makikita niyo at naka-convert na yan sa ating wind speed na metric. Yan, naka-metric na siya. So mas madali na ninyong makikita yung separate niyan ng Joint Typhoon Weather Center. Ganon din kay Pag-asa kung sakaling meron na silang forecast track, but since wala pa namang forecast track na inire-release ang data ni Pag-asa, ay wala po kayo makikita niyan sa ngayon. Ang aktibo pa lamang na mayroong forecast track ay ang Joint Typhoon Weather Centers. Ito, yan o. So, makitang-kita naman po na ito ay hihilaga at posible nga pong lumapit ito ng Tokyo, Japan this coming Monday. The rest, wala pa naman silang empirical forecast na lumalabas. Yan. So, sa gustong malaman pa rin yung forecast error ng Japan Meteorological Agency data feed, ay lilitaw pa rin yan dito sa Tropical Cyclone
forecast error, kung paano nakukompute ng aking webpage para magkaroon tayo ng tropical cyclone track combination para sa initial forecast track mula sa data feed ng GMA. Forecast and symbols, makikita ninyo, meron na, aktibo na yung dalawa na may inilabas na forecast and symbols ang aking tropical cyclone sector. Ito malinaw naman na pahilaga ang direksyon nito, palapit ng Tokyo. Ito namang si 92W ay nanatili pa rin nasa moderate low development chance. Bagamat dito ay mataas na yung tsansa. Nasa tropical depression na nga siya. So hindi pa nag-update ito. Nanatiling low chances of development pa rin daw. 20 to 40%. At yung trajectory, ito mukhang trajectory error ito. Malamang ang ipinapakita nito, ito yan, si 92W siguro. So, yung supercomputer ng mga agencies, medyo mali yung representation. Automatic naman mababago yan. Kasi ang nagre-release ng mga data niyan, yung mga supercomputers na, ikakalculate yan kapag napansin na mali yung initial position ng forecast track. Pero kung mapapansin ninyo, kung ito ay si 92W lumalabas, ang magiging kilos ni 92W probably ay paganito. Paganyan, siguro. Ganyan. So, posible pang daanan nito ang South Korea or North Korea. Hindi natin ma-confirm maigi. Tingnan natin kapag nag-update po itong forecast track na ito. Yan. Kasi may nakikitaan dito eh. Wala naman tayo nakikitaan na low pressure area dito sa may bandang kaluran ng Luzon. Siguro napagkamalan lang siguro yung habagat dito is low pressure area. So, hindi natin alam. Kaya siguro pinapakita dito na mayroong forecast track daw. So, makakita natin yung mga supercomputers, hindi rin talaga 100% nagiging accurate yung initial report. Pero marirecognize yan maya-maya, mababago yan, automatic, aalisin yan automatic. And then, i-refresh yan ng supercomputers, and then i-reflect uli yung forecast track ng ensembles. So, wala tayong magagawa dyan dahil mga data yan mula sa iba't ibang mga weather agencies. Wala po tayong control dyan. Ang malinaw lamang sa ngayon ay yung forecast track ng Joint Typhoon Weather Center, data feed, ayan. Yung cone of uncertainty niya, malawak pa, pari pang umabot sa Nagoya ang range ng outer rain trap. Pero yung quadrant niyan, at least nasa eastward o right side, yan, nasa right side po o eastward yung position ng quadrant, at yung upper right quadrant at lower right quadrant ay parehong nakatutok sa may bandang silangan, dagat Pasipiko. So medyo safe pa ang Japan na bayuhin ng matinding lakas ng hangin siguro. Yan. Kung pipihit ito pa ganyan, so yung quadrants niya hindi magpapang-abot sa kalupaan ng Japan. So medyo safe sila kahit papano. Makakaranas rin kayo ng mga pag-ulan, pero at least yung sungit, hindi masyado ninyo mararamdaman kahit papano. Dahil yung mga quadrants nandito sa may bandang east sections nakatutok. Pagdating dito, yung upper, mahihina lamang. Yung dito sa may bandang lower right quadrant, hindi naman tatama sa kalupaan. So, medyo safe naman ang Japan kahit papano. Maging handa na lamang sa mga pagbuhos ng ulan, yung mga intermittent rain showers pagdating po ng Lunes po. Kung hindi magbabago yung forecast na ito ngayong araw. So, yun naman po pinaka-analysis natin sa mga binabantay nating mga low pressure area so far. Samantala sa global seasonal cycle natin, nag-update na po yung ang ating monthly global seasonal cycle o GIS temp. Ayan, for the month of June pa lang po ito ha. Nasa 2.19 degrees Celsius na po ito. Hindi kagaya nung nakaraang taon, umabot pa sa 2.24 degrees Celsius last year. Ngayong taon ay 2.19, so mas bumaba pa rin siya ng bahagya o konti lang mga ibinaba niya. Medyo good news pa rin, pero sana ay patuloy sana siyang mas bumaba pa para yung ating global temperature ay kumalma naman, dahil delikado pa rin pag katuloy-tuloy pa rin yung ating fossil fuels nagpo-pollute sa ating mundo. Sana makinig po yung mga iba't ibang mga bansa na i-reduce po yung masyadong release ng ating air pollution, dahil nakakasira yan at nakakapagtaas yan ng temperatura sa ating mundo, yung paligid, o mapa sea surface man yan o mapa air temperature po yan.
Mabilis pong makatunaw yan ng ating North Pole and South Pole caps. Yan po ang delikado. Kaya sana ay patuloy na bumaba ito. Yan. Yung last month kasi ng May, bumaba rin siya mga around 1.62. 1.54 actually. 1.54. Ngayon ay nasa 2.19 degrees Celsius na lamang siya. So medyo mababa pa rin kumpara last year po. Sana tuloy-tuloy po ang pagbaba niyan. Sa Japan Meteorological Agency naman, wala pang inirelease na latest na global temperature. May pa lamang yung data nito. So, antay na lamang natin. At i-update natin yan sa Facebook page, yung latest monthly seasonal cycle natin. Para naman na mabantayan din natin yung ating global o yung temperatura ng pangkalahatan sa buong mundo po. Yan po kasi importante dahil alalahanin ninyo, nasa limit pa rin tayo o lagpas na tayo sa limit ng Paris Agreement na 1.5 degrees Celsius lang dapat. Kaya dapat bumaba pa yan, mahabol natin ng mas mababa yung limit ng Paris Agreement na yan. Sana po sa mga susunod pang mga taon mga folks. Dahil nasa boiling stage o boiling point stage na po tayo. At regarding naman sa ating ENSO o El Nino o La Nina, dahil may nagpo-post po sa inyong lingkod kahapon na nag-report na raw ng climatological outlook si Pag-asa. Ang sabi daw ni Pag-asa, sa buong taon daw ng taong ito ay manatili daw ang neutral ang ating sea surface temperature. Well, yan ay kasi, pinagbasehan kasi ni Pag-asa yan last month pa ng June. Ito po yun. Yan, ito po yung aking latest ENSO plume forecast. Kaya lang, hindi pa siya update, June 20 pa lamang yung huling update nito. Kung makikita nyo po dito, yan, pwede nyo ma-hide yan. Yan, ito po yung La Nina threshold, negative 0.5 at El Nino threshold na 0.5 degrees Celsius. Mapapansin niyo ay nasa threshold pa rin siya ng neutral. Buong taon na po yan hanggang susunod na taon na yan. Makikita niyo po ay all the way hanggang next year ay neutral ang nakikitaan na forecast nito. Pero dahil June 20 pa lamang ang huling update nito, wala pang July, kaya ang pinagbasehan ni Pag-asa ay yung report last month ng June. Pero dahil meron tayong latest lagi o mas real-time at mas closest real-time na data mula sa NOAA, kaya tayo mayroong mas latest na ENSO projections probability. Ito ay last update, July 11 lamang po kahapon. Hanggang kahapon na po yung last update niyan. Advanced na po siya. Ang data na ito galing din kay NOAA. Ito yung mas real-time na nanggagaling mismo sa supercomputers nila na sinasimulate ng mga iba't ibang mga satellites at mga ilang historical ENSO forecasts. Kaya meron po tayong mas maagang data for the month of July. Pero depende kasi yan kung available na po, automatic, lumalabas naman yan sa aking website. Pero kung titingnan natin dito, makikitaan nito may mga progression o mayroong chance tayo na magkakaroon ng moderate La Nina, pagsapit po ng October to December po yan ngayong taon. Malinaw naman po na bago matapos daw ang taon, posible pa tayong magkaroon ng 62% chance na magkaroon tayo ng moderate La Nina na negative 0.61 degrees Celsius. Ayun, malinaw naman po yan. Hindi ko naman pwedeng imbentuhin yan dahil kusa pong nag-update yan. Dahil ang ginagawa ko lamang sa aking web script ay i-gather lamang yung data mula kay NOAA at i-plot yan dito sa ating chart. Para mas detalye nating nalalaman kung magkakaroon ba tayo ng mga susunod na ENSO projection o ENSO changes o magkaka-La Nina ba tayo. So malino naman po dito, merong chance pa na 62% na magkakaroon tayo ng moderate La Nina na negative 61 degrees Celsius. Kung babasahin naman ninyo sa synopsis, kung babasahin ninyo kahit tingnan niyo sa website ni NOAA, mababasa ninyo dito, most likely, meron pa rin tayong neutral bago mag-October. Malinaw naman po yan. Ayun, August to October naman po. Malinaw naman ang sinasabi rito. 56% po ang tsansa na manatili tayong nasa neutral conditions sa Northern Hemisphere mula August hanggang October. Pero after daw niyan, may tsansa tayo na magkaroon ng La Nina. Ayan nga po ang sinasabi ko mga folks. Meron tayong tsansa na magka-La Nina at tataas yan ng bahagya by winter. Yan. Ngayong 2025 to 26. So, ibig sabihin lamang yan ay posible by October to December
ay nasa 62% chance nga po tayo na magkaroon ng La Nina nga po. Malinaw naman po yung sinasabi dito. Ayan, may La Nina chances pa. Pero yung comparable para mag-remain sa neutral ay uncertain. Kaya nga po mayroon tayong percentage na 62.2%. Mataas ito ha. Mataas po. So magkakaalaman po by September o dito by August to September kung papasok po yung 60% na yan at tsansa na tumawid ng minor to moderate La Nina by October to December ngayong taon o bago matapos ang taon. At mula by October o mula December ngayong taon o October ng taong ito na kung pumasok po yung pagiging minor to moderate La Nina, tatagal po yan hanggang February ng susunod na taon. So December to February po yan na maaring magkaroon tayo ng minor to moderate La Nina po. Ayan, malinaw naman po dito sa aking tropical cyclone, sa aking ENSO projections probability. Yan for the month of July na po yan ha, ito na po yung latest. Yung huling record forecast ng ENSO last month ng June ay pasok na po yan. Kasi June 20 lang po yan na i-release. Huling na i-release yung latest forecast. So malinaw dito, hanggang neutral talaga ang buong magiging taon hanggang susunod na taon. Wala naman tayong problema dyan o wala tayong debate po sa data niyan. Dahil makitang-kita naman din sa aking data sa aking webpage na totoo naman talaga na mananatili daw tayong neutral hanggang sa susunod na taon. Kaya lang yung data report niyan ay last month pa po. May lumabas po na latest ngayong July na posible pa tayong magkaroon ng La Nina nga po bago matapos ang taon. So, siyempre ang susundin ko po yung mas latest which is for the month of July 2025. At hindi naman tayo nagkamali dahil ganun din ang sinasabi ng synopsis mula mismo sa center ng NOAA na posible pa. Ayun chances may chance pa na magkaroon tayo ng La Nina conditions at maaaring tumaas yan bago matapos ang taon. So malinaw naman po yan mga folks Hindi naman po tayo pwede mag-imbento lang yan ng data. So kung sinabi man ni Pag-asa kahapon sa kanilang climate outlook kahapon na manatiling neutral, again, yan ay for June 2020 forecast pa lamang. Wala pa po yung para sa forecast ngayong buwan ng July. Kaya yung sinasabi ni Pag-asa, pwede naman yan. Ang pinagbasehan nga lang kasi nila is yung month of June. So kung pumasok na po yung month of July, maituturing na natin itong pasok na. Hindi na ito latest forecast. Siguro wala pang dumarating kay Pag-asa na latest report mula kay NOAA, kaya siguro ay nag-report na lamang sila na ngayong taon ay mananatili daw tayong nasa neutral. Well, malino naman dito sa June forecast natin. So, ano man ang mangyari ay obserbahan natin at babantayin natin yung behavior ng ating ENSO dahil malino naman dito na posible pa rin tayong magkaroon ng La Nina at which is hindi naman tayo nagkamali ng analysis. So, yun po yung ating latest ha. Kaya yung mga nagsasabi na sabi doon ni Pag-asa ay neutral daw tayo hanggang next year. Well, totoo naman po yan. Pero tingnan nyo muna yung last update. For July ba yan? Kung for June lamang yan, talagang ganyan na talaga ang lalabas sa forecast niyan. At meron po tayong data niyan. Ayan kompletong-kompleto naman po malinaw naman yung threshold niya, nasa neutral lang talaga. Kung pagbabasehan natin ang month of June ENSO forecast. Pero kung pagbabasa natin yung July probabilistic probability ng magiging ENSO projections natin, may chance pa rin tayo na magkaroon ng 62% chance na magkaroon tayo ng moderate La Nina at negative 0.61 degrees Celsius. Ayun, malinaw, may value, may mga value pa nga po. Then pagdating ng November to January, negative 0.57 degrees Celsius, so magma-minor La Nina siya. And then pagpasok ng susunod na taon, December to February ng susunod na taon, ay magmo-moderate uli siya sa 61.8% o negative 0.47 degrees Celsius na 0.59 degrees Celsius na sea surface temperature sa Mid-Pacific o malapit dito sa bandang Western Pacific. So, yun lamang po ang aking basihan. Kaya I stand up firm na yung data na ito ay posible pa rin tayong magkaroon ng La Nina bago matapos ang taong 2025. Sa ulat lindol, nanatiling kalmado pero may mga ilang minor earthquakes tayong na-detect so far. Siguro mas malapit na yan, bandang Batangas siguro or bandang kanlurang bahagi. Pero wala naman tayong na-detect na medyo malakas-lakas na mga panginig.
At mukhang medyo nagiging kalmado na rin yung aking seismograph. Ibig sabihin lamang, yung epekto ng habagat siguro medyo lumayo kasi ng konti, kaya medyo kumakalma rin ang ating seismograph. Naglalaro na lamang yung noise niya. Yan, nagno-noise na naman siya. So, hindi pa rin nawawala yung ingay. At mula sa ating data feed, mula sa local latest earthquakes ng PBOX, mula kaninang madaling araw, so far, wala namang latest na pagyayinig na malakas o magnitude 4.0 pataas. Puro minor lamang so far. Yan. Sa real-time world seismic monitoring ay meron sa may bandang Ryukyu Islands, Japan na naman. Mababaw lamang 10 km o magnitude 5.0 na naman ang pagyanig. Mukhang mayroong under volcano siguro dyan, kaya sunod-sunod ang pagyanig dyan sa bandang Ryukyu Island or bandang Naha, paligid ng Naha. Malamang may mga undersea volcano siguro yan. Hindi natin sure. Pero napapaligiran pa rin yan ng main tectonic plates eh. Karugtong yan ng Pilipinas, kaya hindi mawawala yung fault line na yan na maaring hindi isang volcanic earthquake kundi tectonic earthquake lang talaga siya. Yan, kung iloload po natin yung yung main fault line. Yan, kung titingnan natin yung main fault line niya, kitang-kita naman folks, yung slit rate. Subduction thrust siya, yun Kaya hindi natin maituturing na volcanic earthquake yan, tectonic lang talaga siya. Tapos subduction pa kaya madalas nagkakaroon ng tsunami sa area na to eh. Puro pa subduction yung fault line dito sa may bandang Japan. Yan. And then karugtong yan ng Taipei, then meron tayong Luzon plate dito. Yan, meron tayong Luzon plate. Subduction din see? Karugtong yan sa Pilipinas, yung extension yan. And so far, wala naman sa malapit sa Pilipinas. Sa paligid lamang nito sa may bandang Papua New Guinea, magnitude 5.1. At dito sa may bandang malapit sa Naha o Southwestern Ryukyu Islands, 5.1 at 10 km depth ang epicentral depth niya. So, yun lamang ang medyo nakikita natin sa World Seismic Monitoring malapit sa Pilipinas. Pero sa loob ng bansa natin ay so far, wala naman tayong magnitude 4.0 na naitala according sa data feed ni PBOX. So, kung bibilangin natin yung total earthquakes natin ngayong araw, gamit ang historical earthquake data. Yan, for the month of July. Yan, titingnan natin for the month of July. Ay nasa total of 369 earthquakes na po tayo. 357 dito is magnitude 2.0 pataas. At 12 naman sa magnitude 4.0 pataas. So, medyo konti pa rin ang mga pagyayinig at yung cluster ay sa may bandang katimugang paring ng bansa ang mas marami kumpara sa hilagang bahagi ng Luzon, pero mag-iingat po dahil masyadong tahimik po yung ating mga tectonic plates sa bandang sa ating sa Pilipinas. So again, the more na mas tahimik yan ay may posibilidad na magkaroon tayo ng mas malakas na naman ng pagyanig. Gaya na lamang last month, di ba? Bago matapos yung month of June, binulaga tayo ng dalawang magnitude 6 na earthquake. Kung babalikan natin yung month of June, binulaga tayo ng dalawang magnitude 6. Ayun, di ba? Bago matapos yung month of June. So, posible rin mangyari yan ngayong month of July, kaya mas lalo po tayong maging alisto at mag-iingat sa paligid natin anytime at all cost po. Lalo na't masyadong tahimik yung ating mga tectonic plates, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, July 12, 2025.
At hanggang dito na lang po ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, July 12, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report, especially dito sa bandang katimugang bahagi ng bansa na mas makakaranas kayo ng mga maulap na hipapunin at kalat na pag-ulan. Sa may bandang kaluran naman ng Nodo Luzon, patuloy pa rin tayo na naka-forecast yan ng isolated rain showers, bunsod pa rin ng ating habagat na umiiral. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman, pinaka-direct reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.